Magandang hapon mga kaibigan at mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating Bible study. At ngayon po ay isang mahalagang paksa na ating pong pag-aralan na pamagat po ay 1,000 taon. So napakagandang paksang ito mga kapatid. Ito po ay magbigay sa atin ng pananaw na makikita natin ang mga pangyayari sa hinaharap. So, bago natin umpisahan, tayo po ay manalangin. Hingin natin sa Panginoon ang gabay na tayo po ay magkaroon ng kaunawaan sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Mapagpala ka, banal at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ikaw ay nariyan sa iyong trono sa kalangitan. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo upang hingiin ang iyong presensya. Puspusin mo, Panginoon, ang banal na espiritu ang iyong lingkod, at ang bawat salita na lumabas sa aking bibig ay magkaroon po ito, Panginoon, ng kapangyarihan sa mga nakikinig. Pagpalain mo, Panginoon, ang mensahe na aming pong pag-aralan, ang nakatala sa iyong banal na kasulatan sa aklat ng Apokalipsis 20, ang 1,000 taon. Ito po aming dalangin, hinihiling sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. So ayan mga kapatid. So ating pong pag-aralan po ang tala sa aklat ng Revelation 20, 1-3. Mayroon pong binabanggit dito na 1,000 taon, na kung kailan ay tinatawag din ito na kung saan ang diablo ay magbabakasyon, no? When the devil goes on vacation. So, 1,000 taon o millennium. Ano bang ibig sabihin ng millennium? Ang mile, 1,000. Ang annum ay years. Kumbaga, millennium, 1,000 years. Ayan. So, kung saan ang diablo ay magbabakasyon. Saan ba siya magbabakasyon? Bakit siya magbabakasyon, mga kapatid? Ito po yung kanyang papamahinga na kung saan titigil si Satanas sa kanyang pandaraya. Okay? Babdala ko tayo sa ating pag-aral sa aklat ng Apokalipsis 20, 1-3. Sabi dito, pagkaraan ay nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena, ang susi ng banging walang hanggan ang lalim. Sa verse 2, sinunggaban niya ang dragon, ang ahas, noong unang panahon na siya ring diablo at Satanas. At ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Sa verse 3, at siya'y binulid sa di matarok na kalaliman, at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang hindi na niya madaya ang mga bansa, hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siya ay pawalan ng maikling panahon. So pagkatapos ng 1,000 taon, kailangan siya pawalan ng maikling panahon. So dito mga kapatid ay ang purpose bakit gapusin si Satanas, bulit sa di matarok na kalaliman, upang hindi na niya madaya ang mga bansa. Ngayon, ang gawain ng diablo at ang mga anghel na masasama ay patuloy siyang mandaya sa mga tao. Kaya nga isa sa pandaraya niya binagsak sa langit, ipinagpatuloy sa lupa na pawalang bisa ang kautusan ng Panginoon. Kaya yan ang patuloy niyang ginagawa sa ating panahon ngayon. At patuloy niyang itinataguyod yung kanyang layunin na ibagsak ang kautusan ng Diyos. At sabi dito, upang hindi na niya madaya ang mga bansa. Ibubulid siya sa loob ng 1,000 taon sa di matarok na kalaliman. Ang purpose ay hindi na siya makapagdaya. Kaya mga kapatid, ating pag-aralan, no? Ang tanong, kailan magsimula ang 1,000 taong bakasyon ng diablo upang hindi na siya makapagdaya? Okay?
kailan magpasimula ang 1,000 taon ng bakasyon ng dyablo. Ating titingnan sa pag-aaral kung kailan magpasimula ito. Sabi ng pahayag o Apocalypse 20 verse 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na magmuli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo at magharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Dito binabanggit yung tinatawag na unang pagkabuhay na maguli. Kaya kapag ikay nakaranas ng unang pagkabuhay na magmuli, ang tawag sa kanila ay sila po ay mga banal. Mapapalad sila. Ang makaranas sa unang pagkabuhay na magmuli ay mga banal. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ikalawang kamatayan. Hindi sila magdadanas ng ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging saserdote ng Diyos at maghari sila kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kaya ang tanong, kailan magpasimula ang 1,000 taong bakasyon ng dyablo? Mayroon pong magaganap na unang pagkabuhay na magmuli. Okay? Ayan. Sa Biblia, mayroon ating pinag-aralan na mayroon pong pagkabuhay na magmuli sa mga patay, sapagkat ang mga patay ay nasa libingan lamang. Sa Juan 5:28-29, sabi dito, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Sa verse 29, at nagsilabas ang mga nagsagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsagawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. So dalawa po ang pagkabuhay sa Biblia. Ang una ay pagkabuhay na bumuli sa buhay. Ito'y buhay na walang hanggan. Ang pangalawa ay pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Kaya sa libingan, dalawang klase ang tao, banal na patay, masamang patay. Sa mga buhay naman ngayon, ay dalawang uri din ng tao. Banal na buhay, masamang buhay. Kaya may dalawang pagkabuhay. Kaya ang tanong, kailan magpasimula ang unang pagkabuhay na magmuli na siyang simula ng 1,000 taon? Yung unang pagkabuhay na buhay na walang hanggan. Ito po ay masasagot natin sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang magbubuhay na magmuli. Kaya magpasimula ang 1,000 taon sa unang pagkabuhay na magmuli. Kailan yon? Sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ito, magaganap ang unang pagkabuhay na magmuli. Ang unang bubuhayin yung tinatawag silang nangamatay kay Kristo. Mga banal silang nasa libingan. Lahat ng mga banal na sa libingan ay muling bubuhayin sa unang pagkabuhay na magmuli sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan. Ang tanong, kailan naman ang pagkabuhay na magmuli sa masasama? Kailan? Sa Apocalypse 20 verse 5, sabi dito, ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. So, maganap mo na ang 1,000 taon. Pag naganap na ang 1,000 taon, ito ang unang pagkabuhay na magmuli. Ito ang pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Kaya, maganap mo na ang 1,000 taon bago bubuhayin ang masasama. Kaya, ito po yung larawan na ating tinitignan. Sa Apocalypse 20 verse 6, mapalad at banal na malakip sa unang pagkabuhay na magmuli, sila'y magharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito po ay unang pagkabuhay na magmuli sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Sa pagitan ng 1,000 taon, unang pagkabuhay at ikalawang pagkabuhay pagkatapos ng 1,000 taon. Okay? Ang iba sa mga patay hindi mabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang pagkabuhay, pangalawang pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Kaya,
magpasimula ang 1,000 taon pagdating ni Kristo. At pagkatapos ng 1,000 taon, saka naman bubuhayin ang masasama. Ayan mga kapatid. Kaya ang pagkabuhay na magmuli sa unang pagkabuhay ay mangyayari sa pagbalik ng ating Panginoon Kristo. Dito po magpasimula ang 1,000 taon. Ang lahat ng maliligtas ay nasa libingan ay bubuhayin ng mabanal, dadalhin sa langit. Okay? Sabi nga dito, ulitin natin mga kapatid, no? 1 Tesalonica 4:6, sapagkat ang Panginoon din ang baba mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig na arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na magmuli. Namatay kay Kristo. Ang ibig sabihin po ng namatay kay Kristo, sila po ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, ipinamuhay nila ang pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. At dumating sila sa kamatayan. At sa pagdating ng Panginoon Kristo, sila po ang unang makaranas sa pagkabuhay na magmuli. Ayan. Kung buhay tayo maratan ni Kristo sa kanyang pagdating at hindi tayo makaranas ng kamatayan, kung tayo naglilingkod na nampalataya sa ating Panginoon Kristo, buhay tayo. Ito ang sabi sa 2 Tesalonica 4:17, kung magkagayon tayong nangabubuhay ng atitira, ay agawing kasama nila sa mga lapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakilanman. So kung tayo daw po'y buhay na titira, ay aagawin kasama ng nasa libingan ng mga banal na ibinuhay upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Sa ito isa sa Panginoon tayo magpakilanman. Sabay po mga kapatid, sabay po kaibigan ang patay na sa libingan na banal at buhay na maratan ni Kristo, sabay po silang sasalubong sa Panginoon. Kaya dito po matutupad yung sinasabi ng Panginoong si Kristo sa Mateo 24:31, at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat ng hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Pagsamasamahin po ng mga anghel ang mga patay na nasa libingan na binuhay at ang buhay na maratan ni Kristong banal, sabay po silang sasalubong sa Panginoon. Okay po? Wala pong mauuna. Ang banal na patay, ang banal na buhay, sila po ay sabay pong sasalubong sa Panginoon. Dadalhin po sila doon sa langit. Maghahari po sila sa loob ng 1,000 taon. Okay po? Yan po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Wala pong mauuna. Kaya kung po may dumating ng ating Panginoon Kristo at sinasabi nila, dumating na si Kristo, subalit walang naganap na unang pagkabuhay, hindi po yan totoo. Sapagkat ang pagdating ng Panginoong Kristo, ang lahat ng nasa libingan na banal ay bubuhayin. At yung buhay na maratan ni Kristo na naglilingkod sa Kanya, namatay sila kay Kristo, at yung buhay, dadalhin ni Kristo sa langit, maghari sila sa loob ng 1,000 taon. Banal na patay, bubuhayin, banal na buhay, sabay silang sasalubong sa ating Panginoon Kristo. Maghahari sila sa langit sa loob ng 1,000 taon. Doon sa sinabi ng Panginoong Kristo sa Juan 14:1-3, doon sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Doon sila manirahan sa loob ng 1,000 taon. Kaya kapatid, ito po ang mangyayari sa lahat ng maliligtas. At ang lahat ng maliligtas ay babaguhin ng Panginoon. Bibihisan sila ng katawang walang kamatayan. Itong katawan ay bibihisan ng walang kamatayan. Babaguhin sila. Bibihisan sila ng immortal body. Sabi ng Korinto 15:51-55, ito ang ating patulit-ulit binabasa. Tayong lahat ay babaguhin. Babasahin ko. At narito sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga ngatulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat tutunog ang trompeta, at ang mga patay ay mga bubuhay na magbuli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Kaya nga po,
lahat ng maliligtas ay binago ang kanilang katawan. Binihisan sila ng katawang walang kamatayan, immortal body. Sa 53, sapagkat kinakailangan itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sa 54, subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan mabihisan ng walang kamatayan, mangyayari ng salitang nasusulat, ang kamatayan nilamo ng pagtatagumpay. Ayan, mapatid. So, lahat ng maliligtas ay bibihisan ng walang kamatayan. Ngayon, sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ayan, ang tanong, anong anyong katawan ibibigay sa mga maliligtas? Katulad po ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Filipos 3:20-21, sabi nito, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon hinintay naman natin ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalahatian. Kaya nga po, kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay, muling nabuhay, at ang katawang iyon ay hindi na namamatay, ganoon din ang katawang ibibihis sa lahat ng maligtas. Maluwalhating katawan. Binago. Okay po? Para sa buhay na walang hanggan. Ngayon, sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, ano naman ang mangyayari sa masasamang buhay na maratnan niya sa kanyang pagdating? Ano ang mangyayari sa makasalanang buhay sa pagdating ni Jesus? Sagot po sa 2 Tesalonica, ang chapter 1, versikulo 7 hanggang 9. Sabi nito, ito ang mangyayari sa makasalanang buhay sa pagdating ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi nito, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingaan sa pagpapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na sa nagniningas na apoy. So dito binabanggit na kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingaan. Kung mayroon tayong mga naranasang kapighatian, ang huling kapighatian na maranasan ng bayan ng Diyos ay malapit na. Kaya kung may kapighatian naranasan, magkakaroon po ito ng kapangihingahan na walang hanggang kapahingahan. Kaya nga po, kung mayroon tayong kapighatian naranasan ngayon, huwag tayong malungkot. Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ay magkakaroon tayo ng isang kapahingahan na hindi na makakaranas ng kapaguran. Okay? Kailan? Sa pagpapahayag ng Panginoong Jesucristo mula sa langit, kasama ang mga anghel. Ilang anghel ang kasama ni Kristo sa kanyang pagdating? Sa Matthew 25 verse 31, lahat ng mga anghel sa langit ay magpaparada. Tinatawag itong maluwalhating pangyayari. Magpaparada yan sa himpapawid. Lahat ng mga anghel ay kasama ni Kristo sa kanyang pagdating ng kanyang kapangyarihan na nagniningas na apoy. At anong gagawin niya sa mga masasama? Sa verse 8, na maghiganti sa mga hindi nagsikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsatalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawa po ang gagantihan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos at yung mga taong hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Narinig mo ang kasulatan, narinig mo pabalita ng kaligtasan, subalit hindi mo binigyan ito ng aksyon, hindi mo tinanggap. Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, ay makasama kang gagantihan ng Panginoong Jesucristo. Dalawa ang gagantihan niya, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos at yung hindi nagsatilima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang mabuting balita, mga kaibigan. Habang may panahon pa na hindi pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ating ibigay sa Kanya ang ating buhay. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay pinangaral natin. Ito'y maghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Subalit kung ito'y ating tatanggihan, tatalikuran, hindi natin talimahin ang mabuting balitang ito, kasama tayong gagantihan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Sa verse 9,
Sabi dito, ito maranasan na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon, mula sa kaltian ng kanyang kapangyarihan. Ito ang maranasan ng mga makasalanang buhay na tumanggi sa pabalitan ng kaligtasan sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Sabi ng ikalawang Tesalonica 2:8, at kung magkagayoy mahayag ang tampalasan na papatay ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamagitan ng papahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. Kaya nga po, mamamatay po ang lahat ng makasalanang buhay sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Lilipulin sila. Okay? Sa pagparito ng ating Panginoong Kristo, sila po ay lilipulin. Ang tanong, gaano karami mapapatay ng Panginoon sa kanyang pagparito? Gaano karami? Sa Jeremiah 25 verse 33, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy, magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan, o dadamputin man, o ilibing man. Sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. So, yan po ang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Lahat ng mga buhay na masasama na hindi sumunod sa balita ng kaligtasan, sila po ay mamamatay. Sa dami na mapatay ng Panginoon mula sa kabilang dulo ng lupa hanggang sa kabila ng dulo. Sila ay hindi tataghuyan, o dadamputin man, o lilibing man. Sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Kung mayroon tayong kamag-anak na mamatay ngayon, atin pong tinatangisan, iniiyakan ito, at binibigyan natin ng magandang libingan. Subalit sa pagdating ng Panginoon, wala na pong tataghoy o wala nang maglilibing sa kanila. Ang lahat na masama, sila ay magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Kaya nga po ang sanlibutan natin, tinatawag itong isang malawak na libingan sa pagdating ng Panginoon Kristo. Ang makasalanang buhay, pagdating ni Kristo, ay lilipulin sa kanyang pagparito. Okay mga kapatid, hindi pa ito ang apoy ng imperno. Ating papag-aaral mamaya. Okay? Kaya ang tanong, may pagkataon pa ba para maligtas pagkatapos ng muling pagparito ni Kristo? Wala na po mga kapatid. Kaya nga po ang ating pong pabalita ngayon, tanggapin natin ang panapataya ng ating Panginoon Kristo at tayo'y sumunod sa Kanya. At itong ebanghelyong ito ating panghawakan sa ating buhay. Ayan. Kaya wala na pong kaligtasan pag dumating ating Panginoon Kristo. Kaya ang tanong, ano ang kalagayan ng lupa sa loob ng 1,000 taon? Ano ang kalagayan ng lupa? Sa Jeremiah 4:23-25, ito ang sabi, nakita ni Jeremiah ang kalagayan ng sanlibutan pag sa loob ng 1,000 taon. Sabi dito, aking minasdan ng lupa at narito sira at walang laman. Ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsiyanig. At ang lahat ng mga burol nagsiindayon. Ako'y nagmasid at narito walang tao. At ang lahat ng ibon si papawid ay nangagtatakas. Ako'y nagmasid at narito ang mainam na parang ay ilang. At ang lahat ng bayan niya ay nangasira sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng kanyang mabangis na galit, sapat ganito ang sabi ng Panginoon, ang buong lupain ay magiging sira. Kaya yan po kapatid, no? Gayumay hindi ako gagawa ng lubos ng kawakasan. Kaya ang sanlibutan, ito po ay mawawasak, masisira sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Sabi ng Revelation 16 verse 8, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol, na di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa, isang lindol na lubhang malakas at lubhang kakilakilabot. Kung mayroon man tayong naranasan na lindol ngayon, hindi pa po yan ang pinakamalaking na lindol sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Sinasabi dito, hindi pa nangyari mula ng magkatao sa lupa. At ang lindol na ito ay isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. Tayo nag-iisip ngayon na sinasabi nila magkakaroon the big one,
ito ang higit pa sa dabiguan sa pagdating ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga kapatid, ang pagdating ng Panginoon Kristo ay hindi po sekreto. Mayroon pong napakalakas na lindol na maranasan ng sanlibutan ito. Sa Revelation 16:9 hanggang 19:20, nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod. Nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nakatakas sa parusa ng Diyos, at tumakas ang bawat pulo, at ang mga bundok ay hindi nangasumpungan. Saan ka makakita na napatag ang mga bundok? Sa pagdating ng Panginoon Kristo. Dahil ang pagdating ng Panginoon Kristo, mayroong isang napakalakas na lindol sa kanyang pagdating. Sa Revelation 6:14 hanggang 17, ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nilululon, at ang bawat bundok at pulo at naalis sa kanilang kinalalagyan. Saan ka makakita na naalis yung mga bundok sa pagdating ng Panginoon Kristo? Ano ang maging karanasan ng mga masasama kapag ito'y nangyari na, dumating na ang kaarawan ng Panginoong Kristo? Sabi sa 15, at mga hari at ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangulong kapitan at ang mga pakapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib, sa mga bato, sa mga bundok. Sa 16, at sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makakatayo? Kaya nga mapatid, walang makakatayong makasalanan sa kanyang pagdating. Magtatago sila sa mga bundok. Ibig pa nilang mamatay sa pagdating ng Panginoon Kristo. Kaya mapatid, ito ang panahon na tayo po ay sumunod sa panawagan ng Ebanghelyo, sapagkat ang pagdating ng Panginoon Jesucristo ay malapit na, no? Ang sanlibutan natin ay mawasak. Ito po ay wasak. Isang malawak na libingan, sira-sira ang sanlibutan. Wasak ang buong sanlibutan. Okay? Yan mga kapatid, ang kalagayan ng sanlibutan sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, saan ilalagay ang dyablo sa loob ng 1,000 taon? Sabi ng Revelation 20:1-3, at nakita ko isang anghel na naog mula sa langit na may susi ng kalaliman, isang malaking tanikala sa kanyang kamay. Sinungguman ng dragon, ang matandang ahas na siyang dyablo at Satanas, at ginapos 1,000 taon. At ibinulod sa kalaliman, at sinarhan at tinatakan nito si babaw niya upang huwag na mandaya sa mga bansa, hanggang sa maganap 1,000 taon. Pagkatapos nito'y kailangan siya pawalan ng kaunting panahon. Siya po ibubulid sa kalaliman. Anong ibig sabihin ng kalaliman? Ang kalaliman ay tinatawag itong bottomless pit o abyss, na ang kalagayan ng sanlibutan ay katulad sa panahon ng simulang lalangin ang Panginoon ng sanlibutan ito. Sa Genesis 1:2. Ayan. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang kadiliman ay sumasibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos sumasibabaw ng tubig. Kaya ang sanlibutan noon ay tinatawag itong kalaliman. Kaya itong sanlibutan ay tinatawag itong ang kalagayan ng sanlibutan sa loob ng 1,000 taon ay tinatawag itong kalaliman, bottomless pit o abyss. Ito'y tumutukoy sa lupa na ilang, walang laman, walang tao, sira-sira, at magulo ang kalagayan sa loob ng 1,000 taon. Kaya si Satanas dito'y gagabusin sa sanlibutan itong walang laman, walang tao, sira-sira, magulo ang kalagayan sa loob ng 1,000 taon. Ito'y tinatawag na kalaliman sa sanlibutan ito. Kaya si Satanas ito'y gagapusin. Dito siya sa kalaliman manatili sa loob ng 1,000 taon. Anong tanikala ang gagapos sa dyablo? Hindi po kadina, kapatid. Ang tanikalang gagapos sa dyablo, ito po'y tanikalang pangyayari.
maranasan ni Satanas ang isang kalunos-lunos na pangyari na siya ang manatili sa sanlibutan ito na walang liwanag, sira-sira, walang anyo, magulo ang kalagayan sa loob ng 1,000 taon. Ayan. Siya'y gagapusin sa tanikalang kalaliman sa ibabaw ng lupa na walang laman sa loob ng 1,000 taon. Dito po matitigil ang pandaraya ni Satanas dahil wala po siyang madadaya. At ang lahat ng kasama niyang mga anghel, maglakad-lakad sila dito sa sanlibutan na walang liwanag, kalaliman at kadiliman. Wala po silang madaya sapagkat po ang lahat ng mga tao ay nangamatay sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ayan. Titigil po Satanas sa kanyang pandaraya. Kaya ito makikita ni Satanas ang lahat ng kanyang ginawang panunukso at pandaraya sa mga tao. Natigil Satanas sa kanyang pandaraya. Sa loob ng 1,000 taon, sa loob ng milenyum, ang mga banal ay nasa langit. At ang kalagayan ng lupa ay walang laman. Si Satanas po at ang kanyang kasamahang anghel ay nariyan po sa kalaliman ng sanlibutang ito. Ayan. Kaya nakikita po natin, si Satanas ay ginapos sa kalaliman ng sanlibutang ito sa loob ng 1,000 taon. Kaya ang tanong, ano ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? Dito na po magaganap ang pagkabuhay na magmuli sa masasama. Okay? Sa Revelation 20 verse 5, ang iba sa mga patay ay hindi mga buhay, nangabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Naganap na ang 1,000 taon, ito ang pagkabuhay na magmuli. Kaya nga po, sa unang pagkabuhay, ang pagdating ng Panginoon Kristo, ang pagkabuhay na magmuli sa masasama, pagkatapos sa 1,000 taon. Pagkatapos sa 1,000 taon, bubuhay na masama, pagbaba ng Jerusalem mula sa langit. Ito yung pangalawang pagkabuhay na mamuli sa masa sa paghatol. Sapagkat sa Zacarias 14:4 ay may propesiya po na tinatawag na third coming ng ating Panginoon Kristo. Dito po ibababa ang bagong Jerusalem sa tinatawag na bundok ng Olibo. Ayan. Mayroon pong third coming na sinasabi ng Biblia. Kung paano ang ating Panginoon Kristo ipinanganak, ito po tinatawag na first coming of Jesus Christ. Ang kanyang ikalawang pagdating, tinatawag itong rapture, na lahat ng mga maliligtas na sa libingan na banal at buhay na banal ay sa kanyang pagdating ay tinatawag silang rapture. Dadalhin sila sa langit, maghari sila sa loob ng 1,000 taon. Pagkatapos sa 1,000 taon, ibababa ang Jerusalem dito sa bundok ng Olibo sa Zacarias 14:4. Ang lahat ng mga maliligtas, mga banal na sa langit ay sasama kay Kristo sa third coming. Ito po mga ganap ang pagbaba ng Jerusalem, New Jerusalem. Revelation 21 verse 2. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, nangahanda gaya ng isang babaeng kasintahan na gayakan talaga sa kanyang asawa. Ito po ang New City, ipababa sa lupa. Ang lahat ng mga banal at mga anghel ay kasama ni Kristo sa third coming. At dito na po kapatid, ang sanlibutan, bubuhayin ang masasama na nasa libingan at ng masamang namatay na buhay. Bubuhayin po sila. At magkaroon muli ang liwanag ang sanlibutan. Kaya dito mangyayari kapatid na makikita nakakalagan si Satanas sa bilangguan sapagkat nagkaroon muli ang liwanag ang sanlibutan. Sa Revelation 20 verse 7 sabi dito, at kung maganap na ang 1,000 taon,
Satanas ay kalagan sa kanyang bilangguan. Sa verse 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa na sa apat ng sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Napakarami. At ito ang huling pandarayan na gagawin ni Satanas sa mga makasalanang binuhay. At sasabihin ni Satanas, ako ang makapangyarihan, ako ang bumuhay sa inyo. Si Satanas, mga kapatid o mga kaibigan, mayroon po siyang kapangyarihang mandaya at magpagaling ng mga masakit. Subalit, ang hindi kayang gawin ni Satanas ay ang bumuhay na mapatay. Pero ito po yung kanyang gagawin. Sasabihin niya sa mga masasamang nabuhay, ako ang bumuhay sa inyo. At gagawa sila ng aksyon. Kanyang pangunahan ng lahat ng mga masasama na nabuhay na napakaraming mga tao upang hikayatin sila na itong Jerusalem na bumaba na nakikita nila sa kanilang harapan ay sabi ni atin itong lulusobin, atin itong sasakupin sapagkat kukunti lamang ang kanilang bilang. Gagawa sila ng kagamitan para lusobin ito. At ito ang huling labanan na maranasan ng masasama. At dito sila parurusahan ng Panginoon. Sabi sa verse 9, at nagsibanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng banal. Kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang inibig. Gusto nilang kubkubin, sakupin ang bayan ng Jerusalem. Naroon ang lahat ng mga naligtas. Naroon sa loob ng Jerusalem. Naroon ang lahat ng mga banal kasama ni Kristo. At ano ang mangyayari? Habang pinapaligiran nila ang Jerusalem para kubkubin, doon sa taluktok ng Jerusalem, lumitaw ang ating Panginoon Kristo. Mayroon pong tronong puti doon na nandoon si Kristo nakaupo habang sila'y lumulusob. At nung tumayo si Kristo doon sa tronong puti, nagliwanag ang ating Panginoon Kristo at nakita ng lahat ng masasama ang liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. At dito na matutupad ang sinasabi ng Apokalipsis 20:11 verse 12. At nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakalukluk doon, si Kristo ay nasa kanan ng Ama. Ang nakaupo sa trono ay ang Ama, si Kristo ay nasa kanan ng Ama. Nakita ng mga masasama. Sabi dito sa verse 12, at nakita ko ang mapatay, malaki at maliit, na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat. Nabuksan ang isa pang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa bagay na susulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Kaya dito po, mga kapatid, haharap po ang lahat ng masasama sa hukuman ng ating Panginoon Kristo. Ipapakita ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi sila nasama sa langit. Kung bakit hindi sila naligtas. Dahil lahat po ng kanilang ginawa ay nakatala po sa aklat. Bubuksan po ng Panginoon ang mga aklat at titignan ang kanilang record kung saan sila lumihis at umiwas sa panawagan ng kaligtasan. At kung may magsabi sa kanilang, Panginoon, hindi ko po ginawa yan, wala po silang maidadahilan, mapatid. Dahil lahat po ng ginawa ay nakarikod po. Nabuksan po ang mga aklat at ang mga aklat ng talaan ng aklat ng buhay. Yan, mapatid. Papakita ng Panginoon sa kanila ang dahilan kung bakit di sila naligtas, bago sila susunugin sa dagat-dagatang apoy. Kaya po, mula sa kanilang pagsilang hanggang sa kanilang
pagkabuhay, hanggang sila namatay, ipapakita ng Panginoon ano ang buhay nila sa sanlibutan ito. Hindi hatulan ng Diyos ang tao kung hindi nila alam ang dahilan kung bakit sila karapat-dapat parusahan. At ang gamitin ng Panginoon sa kanyang paghatol ay walang iba ang kanyang batas na niyurakan ang kanyang kautusan, ang 10 utos. Yan makikita, kapatid, ang lahat ng kanilang ginagawa, lahat ng kanilang ginawang paglihis sa kautusan ng Panginoon, lahat ng kanilang pagtalikod sa kanyang kautusan, ang lahat ng kanilang ginawang kasamaan ay papakita ng Diyos sa kanila. Makikita nila hayag sa kanilang lahat. At ang lahat ng kalayawan na kanilang ginawa, wala po silang maidadahilan. Ang nag-alok sa kanila ng panawagan ng kaligtasan na kanilang tinanggihan ay ipapakita ng Diyos sa lahat. Wala po silang maidadahilan. At ang huling ipapakita ng Panginoon, yung tinatawag o plan of redemption, kung paano ang panukala ng pagliligtas, ipapakita ng Panginoon. Doon po sa 4 ng sulok ng Jerusalem, mayroon pong tinatawag panoramic view. Makikita po ang lahat ng ating ginawa, mula sa ating pagsilang hanggang sa tayo namatay. At ipapakita ng Panginoon doon ang kanyang ginawang pagliligtas sa sangkatauhan, ang kamatayan ni Kristo sa Kalbaryo ng Cross. Mula sa nagkasala si Adan si Eva, ang panukala ng kaligtasan hanggang sa panahon ni Moises, ginawa ang tabernakulo, hanggang sa panahon ng katuparan ng kordero, kamatayan ni Kristo sa Kalbaryo ng Cross, ipapakita ng Panginoon. At wala silang may dahilan dahil hindi nila tinanggap ang naniwala sila sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo, subalit walang kapangyarihan sa kanilang buhay na iwan ang kasalanan. Yan po ang sinasabi ng 1 Korinto 1:18. Ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila, subalit kapangyarihan ng Diyos sa mga naliligtas. Bakit kamangmangan sa kanila ang cross? Alam nila si Kristo ay namatay sa Kalbaryo ng cross, subalit hindi nila kinikilala ang dahilan bakit si Kristo namatay sa Kalbaryo ng cross. Ang dahilan bakit namatay si Kristo sa Kalbaryo ng cross, dahil sa pagsalangsang sa kautusan. Maraming naniniwala ngayon na si Kristo ay namatay sa Kalbaryo ng cross, subalit wala silang tunay na pagtalikod sa kasalanan. Ayaw nilang iwanan ang kasalanan. Hindi nila kinikilala ang kautusan, dahil kapag kinikilala nila ang kautusan, makikilala nila ang kasalanan. Mga kapatid ko, ang kautusan ng Diyos ang siyang tagapagkilala ng kasalanan. Sa 1 Korinto 15 verse 56, ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Walang kapangyarihan ang kasalanan kung walang kautusan. Sa Roma 7:8, kung walang kautusan, ang kasalanan ay patay. Sa Roma 5:13, hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Kaya nga may kautusan para makilala na ikay nagkasala. At si Kristo ay namatay sa Kalbaryo ng cross para tayo tubusin sa ating kasalanan, kung saan tayo lumabag sa kautusan ng Diyos. At kung tayo lumabag, pagsisihan natin ito. Tanggapin natin si Kristo sa kanyang sakripisyo. At kung tinanggap natin si Kristo, ating susundin ang kanyang kautusan. Huwag nating gamitin ang biyaya ng Diyos para sa passport, para sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. Kung tayo nasa ilalim na ng biyaya, huwag nating gawin ang pasaporte, ang biyaya para lumabag sa kautusan ng Diyos. Mga kapatid, sundin natin ang buong pagtatapat ang kautusan ng Diyos. Ayan, mga kapatid, ipapakita ng Panginoon sa lahat ng masasama kung saan sila sumuway sa utos ng Diyos. At yung kamatayan ni Kristo sa Kalbaryo ng cross,
Ito ang magpapakita sa kanila kung bakit hindi sila naligtas. Ayan. At mangyayari, kapatid, nang makita ng lahat na masasama, pati si Satanas at ang kanyang anghel, sila po ay luluhod. Dahil nakita nila ang ginawang pagliligtas ng Diyos, subalit hindi nila pinansin ito. Luluhod ang lahat ng tuhod. At dito na matutupad ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:10 hanggang 11. Sabi dito, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ipapahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluwalhati ng Diyos Ama. Pag sinabing luluhod ang bawat tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, yung mga patay na binuhay, ipapahayag nila na tunay na si Kristo ang Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Sapagkat nasusulat sa Roma 14 verse 11, sabi ito, sapagkat nasusulat, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa akin, at ang bawat dila ay magpupuri sa Diyos. Pupurihin nila si Kristo at ang Ama. Ipapahayag nila tunay na matuwid ang iyong mga batas at ang iyong katwiran. Okay? At dito rin mangyayari, mapatid, sa Apokalipsis 5. Apokalipsis 5, ito na yung huling pangyayaring katuparan na ipapakita ng Diyos sa lahat ng mga nilalang. Sa lahat ng nilalang sa langit, lahat ng nilalang sa langit, at ng lahat ng nilalang sa lupa, at lahat ng nilalang sa dagat, sila ng lupa na binuhay. Ipapakita ng Diyos sa lahat, maging sa lahat ng mga anghel na masasama, maging kay Satanas. Ipapakita ng Diyos Ama sa lahat ng taong nilalang. Kukurahan si Jesus Christ. Ipapakita niya, ibabalik ang karangalang nawala kay Jesus Christ dahil siya ay nagkatawang tao at nagpakababa sa lupa. Ibabalik ng Ama. Ipapakita sa lahat ng nilalang na ang karapatan na sinira Satanas ay ibabalik kay Jesus Christ. Na si Kristo at ang Ama ay pantay sa karangalan, kapangyarihan, kaluwalhatian. Ayan, mapatid. Sabi dito sa Apokalipsis 5, 11, 12, 13, at nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming anghel sa palibot ng trono at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda, at ang bilang nila ay milyon-milyon at libo-libo. Ito yung lahat ng mga anghel, nilalang na buhay at matatanda. Ano ang kanilang sinabi? Sabi sa verse 12, na nagsasabi na may malakas na tinig, ang kordero na pinaslang ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian, at kapurihan. Ipapakita, ibabalik ang karangalan ni Jesus Christ na nawala sa langit sa lahat ng nilalang, maging Satanas. Ipapakita. Kaya dapat siyang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kalutian, at kapurihan. Kaya luluhod ang lahat ng tuhod. Pupurihin nila si Jesus Christ na ipapakita na dapat paniwalaan ng lahat na si Kristo ay kapantay sa Ama sa kapangyarihan. At dito mangyari sa 13, sabi dito, at ang bawat bagay nilalang nasa langit, lahat ng nilang nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng mga bagay na sa mga ito'y
narinig kong nagsabi, ito ang sambitin lahat ng nilalang. Lahat ng nilalang ng Diyos maging si Satanas. Masama man at banal. Masamang anghel, banal na anghel. Masamang patay na binuhay at mga banal na binuhay na sa langit. Sabay-sabay po silang babanggitin. Sabi ito, ang bawat bagay nilalang na sa langit, nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa, nasa ibabaw ng dagat, at lahat ng bagay na sa mga ito'y narinig kong nagsabi, sa Kanya na nakaupo sa trono. Sino nakaupo sa trono? Ang Diyos Ama. At sa Kordero, saan si Kristo? Sa kanan ng Ama, ay kapurihan, karangalan, kaluhatian, kapangyarihan, magpakailan. Pantay po sila, mga kapatid. Pantay po sila ng kapurihan, karangalan, kaluhatian, kapangyarihan, magpakailanman. Na-restore na po ang kapangyarihan, kaluhatian ni Kristo na sinira ni Satanas sa kanyang paghimagsik doon sa langit. At nakita ito ng lahat ng nilalang sa San Sinukob. Kaya wala pong maidahilan maging si Satanas. Kaya makikita ni Satanas kung paano kukurunahan si Jesus Christ. Siya dapat ang magkuruna kay Jesus Christ. Pero may isang anghel na nagkuruna kay Jesus Christ. Ipinakita ng Ama ang lahat sa lahat ng San Sinukob na si Kristo na kanyang anak ay kapantay sa kapurihan, karangalan, kaluhatian, kapangyarihan na mayroon ang Ama. Ayan, mga kapatid. Okay? At pagkatapos ito, mga kapatid, ito ang huling ipapakita ng Diyos. Ipapakita ng Diyos sa lahat ng masasama ang mga pandarayang ginawa ni Satanas at ng kanyang anghel sa lahat ng masasama. Kung bakit sila nalilinlang sa mga pandaraya, bakit sila natutokso? Sino ang gumagawa nito? Si Satanas. Kaya nga ngayon, ang gawain ni Satanas at ang kanyang anghel, dayain ang mga tao, tuksoin ang mga tao sa lahat ng mga pandaraya, mga kalayuan, lahat ng mga bisyo sa sanlibutan. Si Satanas po ang gumawa niyan. At ipapakita ng Diyos na ito ang manunukso ninyo. At dito, babalingan na masasama. Ang lahat ng pagsisisi ay ibubunton kay Satanas. Ikaw ang dahilan, kaya kami narito hindi naligtas. Sisisihin ng lahat ng masasama Satanas. Kaya wala pong maidadahilan ang lahat ng masasama bago sila parusahan, pati si Satanas. Okay? Kaya kapag katapos, may pakita ng Diyos ang lahat ng pangyayari. Naipakita na ng Diyos ang ginawang pandaraya ni Satanas. Bibig kasi na ng Panginoon ang hatol ayon sa nakasulat. Dahil nakasulat na po ang hatol sa kanila ayon sa nakasulat sa aklat. Doon pa lang po sa langit, sa loob ng 1,000 taon, ang lahat ng mga naligtas, nagparticipate po sila sa tinatawag na millennial judgment. I-review nila ang ginawang paghatol ni Kristo sa investigative judgment. Yung paghatol ni Kristo, bakit hindi sila naligtas? At yung paghatol sa executive judgment, yung paparusahan na sila kung gaano katagal ang parusa sa dagat-dagatang apoy. Kasama na po ang banal na maghatol kung gaano sila katagal susunugin sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga po, alam na po ng mga banal na naligtas ang hatol sa lahat ng masasama. Kaya kapag sinusunog sila sa dagat-dagatang apoy, wala na pong magtatanong na mga banal, Panginoon, ano ang kasalanan ng aking kamag-anak? Anong kasalanan ng aking magulang? Anong kasalanan? Wala na pong magtanong. Bakit? Alam na po ng lahat ng naligtas ang dahilan
kung bakit sila karapat-dapat parusahan. At kasama po ang mga banal, hahatol kasama ni Kristo, sila'y parusahan kung gaano sila parusahan sa dagat-dagatang apoy. May parusa. Alam mga kapatid, mga kaibigan, sabi ni Jesus Christ, ang alipin nakakalam sa kalooban ng Diyos na ginawa ay papaluin ng marami. Ayan. Sa Deuteronomy 25, ayon sa sala, 40 kapalo. Hindi natin alam. Alam ko kapatid, ang apoy, sa propesya, ang 40 days, 40 nights, laging ginagamit yan. Kung ang sanlibutan inapawan ng apoy, 40 days, 40 nights, o tubig, malamang ang sanlibutan ito'y parusahan ng Diyos ng 40 days, 40 nights. Apoy at ang parusa sa masasama ayon sa kanilang kasalanan. Kung gaano katagal. Okay? Mga kapatid, mga kaibigan, dito na po mangyayari mga kapatid. Bibigkasin na Panginoon ng hatol at sila'y uulanin ng apoy ang sanlibutan ito. Sa Revelation 20 verse 9, at bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y natupok. Hindi po ang apoy mula sa impyerno sa lupa, kundi ang apoy ay nagmumula sa langit. Susunugin ang masasama. Kung gaano sila katagal susunugin, ayon sa sala na kanilang ginawa. Okay? Nariyan po sa Deuteronomy 25, 1 verse 4. Nandiyan po yan. Sa Isaiah 11 verse 6, sa masama ay magpapaulan siya ng baga ng apoy, apoy at asupre. Ang hanging nakapaso ang magiging bahagi ng kanilang sarop. Ito ang bahagi na masama. Ito po'y tinatawag na dagat-dagatang apoy. Ito ang impyerno ng dagat-dagatang apoy. Sa Apokalipsis 20:14 hanggang 20:15, ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng dagat-dagatang apoy. Ito po yung ikalawang kamatayan, ang dagat-dagatang apoy. Anong mga karakter ang magdana sa dagat-dagatang apoy? Sa Apokalipsis 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mamatay tao at sa mga pakiapid at sa mga manggagaway at sa mga magpagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Bakit tinatawag na ikalawang kamatayan? Kasi po, hindi maranasan ikalawang kamatayan kung hindi maranasan ang pagkabuhay na magmuli. Kaya nga po may pangalawang pagkabuhay, at pag naranasan ikalawang pagkabuhay, maranasan din ang ikalawang kamatayan. Kaya nga masasama ay bubuhayin sa libingan, haharap sa hukuman ni Kristo, at pagkatapos sila ay susunugin sa dagat-dagatang apoy. Ito po yung ikalawang kamatayan. Hindi maranasan ang ikalawang kamatayan kung hindi maranasan ang pagkabuhay na magmuli. Kaya tinatawag itong ikalawang kamatayan. Okay? Kung paano ang sanlibutan noon ay inapawa ng tubig ng 40 days, 40 nights, ang sanlibutan ito. Ito rin ang lilinisin ng Diyos apoy at asupre. Okay? Sa ikalawang Pedro 3:6 hanggang 7, nasa pamagitan din ito ang sanlibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Itong sanlibutan. Okay. Sa 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon, ang lupa sa magitan ng gayong salita ay iningatan talaga sa apoy na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa mga taong masasama.
Kaya nga itong langit at lupa, Hindi. ngayon, Bangus kahit ay mo sa akin. naka-reserve na po ito Pinadalhan lang sa dagat-dagatang apoy. Ulitin ko basahin ha. Ngunit ang sangkalangitan ngayon, inihaw. ang lupa sa magitan din gayong salita ay iningatan talaga sa apoy na inilaan sa araw ng paghukom at paglipol sa mga tao masama. Wala pong imperno sa lupa, sa ilalim ng lupa, kundi ang imperno, ito po yung sanlibutan, lilinisin po ito ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Nasa Pedro po yan. Alam mga kapatid, mga kaibigan, ang dagat-dagatang apoy o imperno nitong sanlibutan ay para lamang po ito sa Satanas at sa kanyang mga anghel. Subalit, dahil sa katigasan ng mga tao, madadamay sila. Sabi sa Mateo 25 verse 41, sabi dito, pagkatapos siya, sabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong isinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Naka-reserve na po itong sanlibutan sa dyablo. Pero marami pong madadamay dahil po hindi sila sumampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, mga kaibigan, ito ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na tayong lahat ay gusto ng Panginoon ay maligtas. Gusto ng Diyos na tayo makasama sa kaharian na kanyang inihanda sa langit. Huwag tayong magpadaya kay Satanas. Sumampalataya tayo sa Panginoon. Kaya ang imperno, inihanda pa lang ito sa dyablo at sa kanyang mga anghel. At ang imperno ito po yung sanlibutan. Lilinisin po ito ng Panginoon, ang sanlibutan ng apoy at asupre. Okay? Sabi ng unang Korinto 15 verse 26, ang kahuli-hulihang kaaway na lipulin ay ang kamatayan. Wawakasan na po ang kamatayan. Ibubulid na po ang kamatayan at ang Hades. Ang libingan at ang kamatayan ay wawakasan na ng Panginoon. Tatapusin na ng Panginoon. Pati si Satanas ay mamamatay na. Ito po ay ikalawang kamatayan. Dagat-dagatang apoy. Sabi ng Roma sa 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayang ito po yung binayaran ng Panginoon Kristo, ito po yung ikalawang kamatayan. Datapat ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon. Kaya nga si Kristo ay namatay sa kalbaryo ng cross upang ang sangkatauhan ay hindi makaranas ng ikalawang kamatayan na tinatawag dagat-dagatang apoy na ka-reserve na ka Satanas, itong sanlibutan. Ayan mga kapatid, mga kapaigan. Kaya nga, ganoon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig din sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Huwag mapahamak sa ikalawang kamatayan. Gusto ng Diyos lahat tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong padaya kay Satanas. Ito ang huling panawagan ng Diyos. Ezekiel 33 verse 11, sabihin mo sa kanila, kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoon, wala akong kasiyahan sa kamatayan na masama. Hindi nasisiyahan ang Panginoon sa kamatayan na masasama. Gusto niya na ang masama ay magbalik loob. Kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Mabubuhay ka kung susundin mo ang kautusan. Kung susuwayin natin ang kautusan, mamamatay tayo. Sapagkat ang pagsuway sa kautusan ay kasalanan. Yan ang dahilan bakit namatay ang ating unang magulang at tayo mamatay. Dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos. Sabi nito, kundi ang masamay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Kaya panawagan ng Panginoon, manumbalik kayo mula sa iyong masamang lakad. Sapagkat bakit kayo mamatay? Oo. Bakit tayo mamatay? May solusyon naman sa kasalanan. Si Kristo ay namatay sa kalbaryo ng cross para tayo tubusin sa ating kasalanan. Ang atin lang pong bahagi, paniwalaan natin ang kanyang kamatayan sa kalbaryo ng cross. Tayo na makasalanan, lumabag sa kautusan, atin pong pagsisihan ito at hingin ang tawad sa Panginoon.
At ang pangako ng Panginoon, kapag tayo nagpahayag ng ating kasalanan, kung ipahayag ninyo ang iyong kasalanan, siya ay tapat at banal, at tayo lilinisin sa lahat ng kalikulaan, at ay patawarin at sa lahat ng karumihan. No? Kung ipahayag natin ang kasalanan, siya ay tapat at banal, at tayo patatawarin sa lahat ng ating kasalanan, at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Yan ang pangako ng Diyos. Ang dagat-dagatang apoy ay para po ito sa mga masasama. Bakit tayo mamatay? Namatay naman sa ating Panginoon Kristo para tayo hindi magdanas ng ikalawang kamatayan. Mga kaibigan, mga kapatid, ito ang mensahe ng Panginoon. Bago mangyari ang mga bagay nito, bukas pa ang kaligtasan sa lahat ng tao. Manumbalik na tayo sa ating Panginoon Kristo. Sabi ng awit 19 verse 7, ang kautusan ay sakdal, ang patutuo ay nakapagsauli ng kaluluwa. Ang kautusan, mapatid, sundin natin. Yan po ang magdidireksyon sa ating buhay para mapamuhay tayo matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamagitan ng pampataya sa ating Panginoon Kristo. Nawa ang mensaheng ito magbigay sa atin mula ngayon paghanda sa malapit ng kanyang pagdating. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Mapagpala ka, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa mensahe ng katotohanan na ipinahayag mo sa bawat isa. Pagpalain mo, Panginoon, ang katotohanan ito. Magbigay ng pag-asa at magbigay ng paghanda sa iyong malapit ng pagdating. Upang Panginoon, hindi magdanas ng ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Maraming salamat sa pagdinig sa panalangin ito. Tatagubilin ko, Panginoon, ang mensaheng ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito pong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat.